Posible rin daw tumaas ang presyo ng mga pagkain sa bansa sa gitna ng krisis sa produktong petrolyo ayon yan sa ilang mambabatas. Kaya para matiyak na walang Pilipinong magugutom sa nakaambang taas presyo ng mga bilihin, ilang panukalang batas na ang inuumpisang gawin ng opisina ni Congressman Teves ng TJP Party List para sa pagpapalakas ng urban farming sa bawat barangay na magiging alternatibong mapagkukunan ng pagkain sa oras ng kagipitan lalo na ng krisis. Tungay ang kabuuan ng balita sa aking report. Tiniyak ni House Deputy Majority Leader at TJP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. na kahit naka-session break ang House of Representatives hanggang May, patuloy silang gagawa ng mga panukalang batas na makakatulong sa mga Pilipino lalo na ngayong humaharap ang bansa sa epekto ng sigalot sa Middle East. Partikular na tinukoy ni Congressman Teves ang taas presyo ng petrolyo na maaaring masundan ng taas presyo rin sa mga pangunahing bilihin. Ayon sa kongresista, paplanuhin nila ang mga isusumiteng batas sa pagbabalik ng sesyon kabilang ng pagpapalakas sa urban gardening sa buong bansa na suporta rin sa hapag-program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala si Teves na sa pamamagitan ng pagpapalakas sa urban gardening, mababawasan ang isipin ng mga Pilipino sakali mang magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain o taas presyo sa mga bilihin. Sa pamamagitan daw ng programa, kahit papaano ay hindi ito makakaapekto kung sa kani-kanila mismong mga bakuran at barangay ay may mga pananim silang gulay at prutas na maaani. Kabilang din daw sa magiging laman ng panukala ang suporta dapat ng Department of Agriculture o DA sa bawat barangay para sa urban farming. Kailangan ng Department of Agriculture, kaya nga kailangan natin silang bigyan ng pansin, ay mag-deliver sila ng lahat ng mga gardening tools, seedlings, fertilizers sa lahat ng barangays sa buong Pilipinas para kahit papano ang lahat ng mga barangays magkaroon ng inisyatibo dahil meron silang programa na gulayan pang barangay. Pero hindi nila yun ma-achieve kung hindi tutulungan ng Department of Agriculture dahil alam naman natin lahat limited ang kanilang mga budgets. Isa rin daw sa ihahain nitong panukala ay ang panawagan sa Department of Labor and Employment o DOLE na sa halip pagwawalis ng mga tupad beneficiaries ay ilaan na lamang ito sa food for work nang sa gayon ay madagdagan ng mga Pilipinong nagtatanim sa barabarangay. Dapat magkaroon ng isang batas o order ang Department of Labor na yung tupad program nila, ang priority nilang gagawin sa pondo nila ay pang food for work. Magtatanim ang kanilang mga recipient ng gulay o ano pa man na pipwedeng pakinabangan na pagkain at suswelduan pa. Dapat pagsasama-samay natin doon sa ating gagawing House Bill ang resources ng pamahalaan. Hindi na muna natin na puro coastal area clean up drive, puro walis sa kalsada na halos mapudpud na ang semento kawawalis. Dapat mabago na yon. Sa panahon ngayon ng crisis, dapat ganun ang sentro ng ating pamahalaan. Samantala, matatandaan na una ng hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang publiko na makiisa sa Go Backyard o pagtatanim sa kanilang mga bakuran para sa panahon ng hindi inaasahang kagipitan, may mapagkukunan sila ng alternatibong pagkain. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.